Subscribe my animation channel. Naniniwala ba kayo sa mga taong aswang? Ang kwento natin ngayon ay hango sa totoong buhay. Isang karanasang nangyari mismo sa aking pamilya. Kaya't samahan niyo ako at simulan natin ang kwento. Sa isang bayan sa Visayas, may isang matandang pinaghihinalaang aswang. Ngunit para sa nakararami, ito'y mga sabi-sabi lamang. Marami ang hindi naniniwala, kabilang na ang pamilya ni Mario. Subalit, may isang pangyayaring yumanig sa kanilang paniniwala at iyon ang ating tuklasin. Kilalanin natin ang mag-asawang si Mario at Ana, bagong kasal mula sa Mindanao na lumipat sa Visayas kung saan naninirahan ang pamilya ni Mario. Isang araw, habang naglilibot si Ana kasama ang nakakabatang kapatid ni Mario, napadaan sila sa isang bahay. Dito kami naliligo ate kapag maraming tao sa tabay. Madalas din dito naglalaba ang mga tao kasi tahimik at sobrang linaw ng tubig. Ah, ganun ba? Pero parang walang tao dyan. Meron yan ate, nasa loob lang, hindi lang masyadong lumalabas. Bakit naman? Doon na tayo mag-usap. Sige. Parang walang tao sa bahay na yun. At bakit parang walang bintana? Hindi ko rin alam ate. Pero sabi-sabi ng mga kapitbahay, isang aswang daw ang nakatira dun. Nako, sabi-sabi lang ang mga iyan. Ang daming tao dito, imposibleng may aswang. Oo nga pero kahit ganun, iyon talaga ang sinasabi nila. Pero karamihan din sa kapitbahay, hindi naniniwala. Ayun naman pala. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama ang mag-asawa, napag-usapan nila ang tungkol sa aswang. Naniniwala ka ba sa aswang, love? Hindi naman totoo ang mga yan. Kaya nga, pero may kapitbahay kayong pinaghihinalaan nilang aswang. Kilala mo ba yon? Si Marta? Hindi yun aswang. Iwan ko ba sa mga tao dito? Oo nga, naninira ng kapwa-tao. Mali pa naman yun. Kung totoo man ang mga aswang, huwag kang matakot. Kasi nandito ako. Susuntukin ko ang mga yan. Ikaw talaga. Kailan kaya tayo magkakaanak, love? Hintay lang tayo. Baka pagkalooban din tayo ng Panginoon. Sana nga, hindi na ako makapaghintay. Ngunit kinagabihan, isang buntis na kapitbahay ang biglang nakunan. At ang sabi ng mga tao, si Marta daw ang may kagagawan dahil isa raw siyang aswang. Ate, nabalitaan mo ba? Nakunan daw si Maria, yung kapitbahay nating buntis. Ha? Nakakaawa naman. Ano raw ang nangyari? Bakit nakunan? Dahil daw kay Nang Marta. Bakit naman? Kasi raw, kaninang hapon bumisita si Nang Marta sa bahay nila. Tapos paggabi, biglang sumakit ang tiyan ni Maria at dinugo. Ha? Anong koneksyon nun? Sabi nga nila, aswang daw si Nang Marta. Kaya ayun, sinugod siya ng mga tao. Naku, kawawa naman yung matanda na pagbintangan pa. Lumipas ang ilang linggo na matiwasay ang lugar. Wala nang naririnig na usap-usapan tungkol sa aswang. Ngunit nitong mga nakaraang gabi, parating may malakas na kalabog na nanggagaling sa bahay ni Ana at Mario. Love, ano kaya yun? Ang lakas ng kalabog. Baka pusa lang yan. Matulog na tayo. Hindi ako mapakali. Paki-check mo nga sa labas, love. Love naman. Inaantok na ako Sige na. Baka aswang na yan. Yan na nga sinasabi ko. Naniniwala ka na sa mga kwento-kwento. Sige na, love. Nang lumabas si Mario, biglang tumigil ang kalabog. Wala siyang nakita sa labas. Pero kinabukasan, laking gulat niya nang makita si Marta sa tapat ng kanilang bahay. Magandang umaga, iho. Nandyan ba si Ana? Tulog pa po Bakit po? May bibigay lang sana akong pagkain.
Nabalitaan kong mahilig siya sa kakanin, kaya nagdala ako. Napasubra ang gawa ko kasi. Salamat po. Sige, mauuna na ako. Basta ibigay mo yan sa kanya ha. Masarap yan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nakaramdam si Mario ng kaba. Ngunit agad din niyang binaliwala. Nang sumapit ang gabi, biglang nakaramdam si Ana ng pagkabalisa. Hindi niya maintindihan ang sarili hanggang sa sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Love, ano bang nangyayari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko. Saan banda? Hindi ko alam. Basta ang sakit. Kasabay nun ang malakas na kalabog sa kanilang bubong. Kaya hindi maiwasang matakot ang mag-asawa dahil hindi katulad nung mga nakaraan, ngayon ay mas malakas at may kasamang kaluskos. Kung sino ka man, huwag kami takutin mo. Love, ang sakit. Biglang dinugo si Ana, kaya dali-daling tumawag ng saklolo si Mario sa mga kapitbahay. Dinala nila ito sa ospital at sa kasamaang palad, nakunan si Ana ng gabing iyon. Makalipas ang ilang araw, nakauwi na sina Ana at Mario sa kanilang bahay. Narinig mo ba ang sinabi ni Mama Love? Hindi ko alam, Love. Pero hindi naman tayo pwedeng basta-basta mambintang. Hindi naman sapat na basihan yung kakanin na binigay niya, diba? Oo nga, pero dahil sa nangyari, hindi ko maiwasang maniwala sa mga sabi-sabi. Sabi ni Mama, may nakakita raw kay Marta nung gabing isinugod ako sa ospital. Pumasok daw siya sa bahay natin. Narinig ko rin yan. Pero ang mas nakakapagtaka, nung makauwi sila Mama galing sa ospital, wala silang nakita kahit isang patak ng dugo sa bahay natin. Lumipas ang linggo, habang naglalakad si Ana sa daan, nakasalubong niya si Marta at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. O iha, ikaw pala yan. Magandang hapon po. Saan pupunta niyo? Diyan lang, maglilibot. Exercise ba kumbaga? Napahawak sa tiyan si Ana nang doon nakatingin ang matanda. Aba, talaga namang napaka-agresibo niyong mag-asawa ano? Kakakunan mo pa lang pero buntis ka na agad. Ano po? Mauuna na ako iha. Napatulala si Ana. Mahina man ang busis ng matanda. Malinaw na malinaw niyang narinig ang sinabi nito. Kaya ng gabing iyon, ikinwento ni Ana ang nangyari sa kanyang asawa. Kaya pinabili niya ito ng pregnancy test. Laking gulat nila na makumpirmang buntis nga ulit si Ana. Diyos ko, paano niya kaya nalamang buntis ako? Sabi-sabi pa naman ng matatanda, malakas daw ang pang-amoy ng mga aswang. Hindi kaya totoo talaga ang mga aswang? At isa na dun si Marta. Kinalaunan, matapos ang ilang buwan, nagpasya ang mag-asawa na lilipat sa Leyte kung saan taga roon si Ana. Doon nila napagpasyahang magsimula muli, malayo sa baryong nagbigay sa kanila ng misteryo at lungkot na hindi nila malilimutan. Hello guys! Maraming salamat sa panonood ng aking kwento. Shoutout nga pala kina Manuel Torres at Joshua Agcoli. Maraming salamat po sa suporta.